Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga. Praise the name of the Lord. Amen. Isang maganda at pinagpalang umaga sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Alam ko na sa umagang ito ang lahat ay naghanda. Ready para sumamba at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige, kung ang lahat ay handa na, tayong lahat ay tumayo at bigyan natin ng palakpak ang Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Oh, glory. Give Him praise. Give Him thanks, oh Lord. To you, Lord, belongs all the glory. Oh, hallelujah. Praise. Praise your mighty name, oh Lord. Hallelujah. Oh, glory. Hallelujah. Yes, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Yes, may lalakas pa ang palakpak. Hallelujah. We give you praise, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Minsan pa nagkakatipon ng iyong mga anak, O Lord God, upang magpasalamat sa napakaraming bagay na ginawa mo, Lord, hindi lamang sa isang buong linggo, kundi sa buhay namin, Panginoon. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. And we welcome you, Holy Spirit, in this place, O Lord God. Move in this place. Fill our hearts with your presence, O Lord God. Kaya mo ang kagalakan ay pumuno sa aming mga buhay, O Lord God. Ang bawat salitang may maging kalakasan para sa aming espiritual na buhay, O Lord God. Lord, lais namin itaas ang ngalan mo sa aming kalagitnaan, O Lord God. Pahintulutan mo, O Lord God, ang aming kaluluwa, ang siyang magpuri, ang magpasalamat, ang sumamba sa iyong pangalan, O Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. You deserve all the glory, O Lord God. All the praises, O Lord, belongs to you, O Lord. Hallelujah. Praise. Praise your mighty name, O Lord. Maraming salamat, O Lord God. Hayaan mong magalakaw, Panginoon, sa buhay namin habang kami naghahandog sa iyo ng mga papurit pagsambang awit. Maraming salamat po, Lord God. Ito ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Hallelujah. Praise, 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 Amen. Hallelujah. Yes, tawagin po natin ang ating worship leader, Brother Brandon. Hallelujah. Isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Ayan. Lahat po tayo ay yumuko at pumikit. Ihanda natin ang ating sarili sa pagbigay puri sa ating Diyos. We welcome your Holy Spirit in this place, O Lord. We ask that you fill this place with your presence, O Lord. Itinataas namin ang iyong ngalan ngayong umaga, Lord, ngayong linggo, Lord. Papangaralan ng iyong pangalan, O Lord. We welcome your Holy Spirit. Continue to fill this place, O Lord, with your holy presence. In Jesus' name, Lord. We worship you, Lord. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I've grown to love you more.
anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I've grown to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power bring you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you, oh Lord. Come, Holy Spirit, fall on me now. We need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I've grown to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power bring you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. Hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. In spirit and in truth. We worship your name, O Lord Jesus. We lift your name up high, Lord. We glorify your name, Lord. Lord, maraming salamat, Lord, sa walang sawang pagsama sa amin, Lord.
Patuloy niyo kaming samahan ngayong umaga, Lord. Continue to fill this place with your holy presence, O Lord. Itataas namin ang iyong ngalan, Lord. Papangaralangan ka namin, Lord. Binibigay namin sa iyo, Lord, ang pinakamataas na papuri sa lahat, Lord. We give you all the praises, Lord. The adoration, Lord, and thanksgiving, Lord. In Jesus' name, Lord. Now everybody say, Amen. Isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Pinabati ko po lahat na isang magandang umaga. Amen? Alam ko po lahat kayo excited na magpuri sa ating Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. We want to see Jesus lifted high. Above the stars across the land, and all the blessing that Yes, just Jesus. Lord, He's the way to heaven. We want to see Jesus lifted high. A banner that flies across the land. That only Blessing that truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus. We want to see Jesus lifted high. We want to see. We want to see. We want to see Jesus lifted high. See Jesus. My little we're gaining ground. That's so down and down and down. We want to see Jesus lifted high. A banner that flies across the land. That only must be the truth and know He is the way to heaven. We want to see. We want to see Jesus lifted high. We want to see. We want to see. We want to see Jesus lifted high. We want to see. We want to see. We want to see Jesus lifted high. We want to see. We want to see. We want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus lifted high. We want to see. We want to see Jesus lifted high. Yes, Lord. Tuloy natin purihin ang ating Panginoon. Bigyan natin ay sumalakas sa palakpak ang ating Diyos. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your word. It's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It was your cross that saved me and rescued me. Just a moment there, you set me free. We give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus.
It's your word. It's your love. Oh, how glorious are you, Lord. Come on, church. It's your power. It was your cross that saved me and rescued me. Just a moment there, you set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. Give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, with the crown of thorns, you became my king forever. Yes, with the crown of thorns, you became my king forever. With the crown of thorns, you became my king forever. With the crown of thorns, you became my king forever. That saved me and rescued me. Just a moment there, you set me free. That saved me and rescued me. Just a moment there, you set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Yes, O Lord. Lapakan natin si Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Once again, let us close our eyes and bow our heads. Let's continue to feel the presence of the Lord within this place. You are holy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy like no other, Lord. You stand alone at the top, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We give you glory, Lord. We worship you, Lord. We continue to worship you in this place, O Lord. Tuloy niyo kaming sabayan, Lord. Gabayan niyo kami, Lord. Touch our hearts, Lord. It was my cross you bore, so I can live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name.
are worthy, Lord. And now my shame is gone. I surrender. Amazed in your love undeniable. Undeniable. Your grace goes on and on, so I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. 'Cause you are worthy, oh Lord. You are worthy to be praised, oh Lord. 'Cause you are worthy to be praised. We lift your name, oh God, oh God. Yes, Jesus, you are worthy. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. Yes, Lord, be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. You are worthy of it all. We lift your name on high. 'Cause you are worthy, you are worthy, you are worthy, Jesus. You're the name above all names. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You are worthy, O Lord. You are worthy, O Lord.
praises, Lord. You stand alone, Lord. We worship you, O Lord. Continue, Lord, to bless us, Lord. Samahan mo kami, Lord, sa pagpupunod sa Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Oh, be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted. Oh, be exalted. Oh, my Lord. We exalt your name, O Lord. We exalt your name, O Lord. You're the name above all names. You are Lord. You are worthy. You are worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Lord, your name is worthy, Lord. You're worthy of our praise, Lord. We thank you for all of the things you've done, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. You are always holy, O Lord. You are holy from the beginning till the end, O Lord. You are the honored one, O Lord. You stand alone, Lord, in our hearts, O Lord. You are holy, Lord. Let's continue to worship the Lord. 1,000 generations falling down and worship, sing the song of ages to the Lord. To sing the song of ages to the Lord. 'Cause your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy,
creation cries, holy, 'cause you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. You will always be Holy, holy forever. Is your name? Is your name is the highest? Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, 'cause you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, 'cause you will always be so holy, holy forever. Holy, all creation cries, holy, 'cause you were lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. You will always be holy. You will always be holy. you will always be. You will always be holy, O Lord. Always holy. Holy forever. You are worthy, O Lord. You are holy, Lord. Continue to stand in the midst of our heart, O Lord. We thank you for everything that you have done for us, O Lord. We always lift your name up high, Lord. You are always holy, Lord. You never cease to amaze us, O Lord. Holy, holy forever. Lord,
Maraming salamat, Lord. Simula Lunes hanggang Linggo, Lord, nandito kami, Lord. Sinuportahan, ginabayan, prinotektahan mo kami, Lord. You are always holy, Lord. You are always worthy, O Lord, of our praise. You will always lift your name up high, O Lord. Maraming salamat, Lord. To you belongs all the glory, Lord. All the praises, Lord. All the adoration, Lord. All the thanksgiving, O Lord. We lift your name up high, O Lord. We thank you, Lord. Maraming salamat sa lahat, O Lord. Tinataas namin ang ngalan mo, Lord. In Jesus' name, O Lord. In Jesus' name, O Lord. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen. Hallelujah. Tinatawagan ko na po ulit ang ating MC. Bago po pala tayo po, batiin muna natin ang ating mga katabi ng isang maligayang pagdating sa pamilya ng Diyos. Binabati kita sa pangalan ni Jesus. Ipanatag mo ang iyong loob, dahil kasama mo ang pamilya ng Diyos. Buhay mo sa Kanya ialay, ilahin mo lubos sa ibang kaparan. Pinagpapagibatan sa dulo ng buhay na walang hanggan. Maligayang pagdating sa pamilya ng Diyos. Binabati kita sa pangalan ni Jesus. Ipanatag mo ang iyong loob, dahil kasama mo ang pamilya ng Diyos. Ipanatag mo ang iyong loob, dahil kasama mo ang pamilya ng Diyos. Tinatawagan ko na po ang ating MC, si Pastor Noy Muradil. Amen. Hallelujah. Minsan pa nga, bigyan natin ng palakpak ang Panginoon. Yung pinakamalakas. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Alam nyo, kapag kayo ay narito sa harapan, makikita nyo yung mga mukha ng iyong mga kapatid. Mga nakangiti. Amen. Bakit? Dahil kasama ang pamilya ng Diyos. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kasama ko ang pamilya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Muli ay isang magandang umaga. Happy Sunday. Happy Lord's Day sa bawat isa. At every first Sunday of the month ay tayo ay joint fellowship ng mga youth and adult or main service. Amen. Kaya welcome po ang bawat isa at syempre dun po sa ating mga nasa live streaming po na sumusubaybay sa atin. Welcome na welcome po kayo every Sunday po. Sa mga gawain po ay i-like and i-share po nyo po ang mga gawain po natin upang mas marami pa po tayong maabot ng mga kaluluwa. Amen? Marami ako nakikita mga bagong mukha na hindi ko nakita sa morning service. Amen? Pero siguro sila ay ma-attend sa hapon. Amen? At meron tayong i-welcome dito. Amen? Welcome natin si Aliyah Machubar. Ayan. Sino nag-invite sa'yo? Ayan, si Kuya. Amen. Sige po, mag-invite lang po muna po tayo ng mga share po natin ang Word of God at dalhin po natin sila dito sa ating church upang magkaroon ng paglago sa spiritual. Amen. At maihanda ang ating mga sarili para sa mga gagawin ng Panginoon dahil alam niyo po, napakaganda na mas makilala po natin at maranasan ang pag-ibig ng Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. At ayan, may mga dumarating pa. Welcome. Amen.
At syempre, October na. Pakisabi sa iyong katabi, October na. Amen. 3 months na lang, matatapos na ang 2023. Kaya sa mga October celebrants, Sister Linda, happy birthday. Sino pa? Si Tanyeli daw. Amen. Sino pa ang nagsiselebrate? Sister Early, yan. Sino pa? Amen. Happy birthday. Sige nga, mawit tayo ng happy birthday sa kanila. Yes, happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday. Amen. Happy birthday daw sabi ng mga youth. Amen. Siyempre masaya tayo kasi nadadagdagan yung ating mga taon. Amen. At siyempre, ang Lord ang nagbibigay nito. Amen. At sa mga announcement po, patuloy po tayo mag-pray para sa nalalapit po na gawain. Amen. Malapit na po. Pagkatapos ng August, September, Amen, October, Amen, November, December, marami po tayong mga naka-line up po ng mga gawain. Amen. Hallelujah. Kaya sama po natin to sa prayer at syempre, makibahagi po tayo sa gagawin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. So, sama na natin sa prayer ang ating September 20 to 21, Lipa City, Batangas. Ito ay, October pala. Sorry. October 2021. Alam nila kasi sa MC. Amen. Na mali ng date. October 2021. 20 days na lang. Amen. So, Revival of Worship, Lipa City. Makarating po kayo doon. Mag-commute. Alam nyo, malapit lang po. Batangas lang po yan. Amen. Hallelujah. Ito ay gaganapin sa Lipa City, Lipa Academy and Sports Culture and Arts or LACSA. Besides po ng Kolehiyo de Lungsod ng Lipa. Amen. So i-google nyo na lang, i-search nyo lang po. So napakaganda na for the second time ay makasama po tayo. Maranasan po natin, ano ba yung revival of worship na laging ina-announce po natin dito. Amen. Pagka kayo po ay nakadalo, kahit sa first time, sasabihin niyo po, second time, gusto ko pang sumama. Amen. Kahit malayo. Amen. And then November 30 to December 1, tentative date, the Wall Resort, Candelaria, Zambales. Ayun, medyo malayo na po. Pero ang Lipa City ay malapit, kaya pwede po kayo. Amen. Praise God. Palakpakan po natin Panginoon. Hallelujah. At syempre, marami pa po tayong mga naka-line up para sa 2024. Alam nyo, finances lamang po ang nating inaantay. Amen. Pero ang Lord kumikilos, nagpro-provide, gumagawa. At syempre, ang gawain po ito ay sinasamahan po ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Alam nyo, yung mga youth, first time nilang dumalo, sa grabing kanilang excitement, sa kanilang tinanggap sa Panginoon, alam nyo, grabe yung sayaw nila sa harapan eh. Amen. Parang nawala yung kanilang mga pagkamahiyain. Amen. At syempre, pinuno ng Panginoon. Amen. Kapag naghahangad, sabi nga ni Pastor, ang nauuhaw sa spiritual ay pupunuan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. And then last week po ay syempre napakaganda ng message ng Panginoon. Sabi nga ni David, I will not offer unto God that cost me nothing. Amen? So bawat ating pinagkakaloob, binibigay buhay natin, financial, panahon, every Sunday, nandito tayo mga gawain, may kabuluhan to sa Panginoon. Nakalista ito sa aklat ng gawa. Amen? Nakalista ito, nakikita ng Panginoon. Kaya sa umagang ito ay prepare din natin ating mga sarili sapagkat kung paanong last week, pinuno tayo ng Panginoon, niyakap tayo,
pinalakas tayo, spiritual and physical, may gagawin din siya sa umagang ito. Kaya sa umagang ito, tayong lahat ay yumuko at welcome natin ang Lord, ang presensya ng Panginoon sa kanyang lingkod, Pastor Rudy Ratilla. Praise your name, O Lord. Oh, thank you, Lord. What a mighty God we serve, O Lord, today. What a grateful day, what a grateful moment as we come before your presence, O Lord. Thank you so much, Father, for your grace and mercy. Salamat, Lord, sa panibagong lakas. Salamat sa panibagong kagalakan. Salamat sa panibagong katuwaan na mula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga bagong hamon. Salamat sa mga bagong kaluluwang pumasok sa iyong kaharian. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong pintuan ay bukas sa kaligtasan. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatid namin na bagamat po nagkasakit physically, ikaw ang mag-uulat ng kamay para sa kanilang kagalingan. Ang kagalingan nila, Panginoon, ay galing sa iyo. Kaya we declare and proclaim, Lord, their healing, O Lord. Let the healing power of your name shall be upon them, O Lord, right this very moment. And touch them, Lord. Touch them. Let your power shall manifest in their lives, O Lord. Salamat po sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat din, Lord, dahil undi-undi pinagagaling mo ang mga sugat sa kaluluwa. Sugat sa puso at emosyon ng mga kapatid. At patuloy mong binubuo ang mga broken pieces ng bawat sambahayan at pamilya. Salamat, Lord, dahil ang iglesyang ito, Lord, ang lugar na ito ay hindi lugar ng mga perpekto at ng mga banal. Ito ay lugar ng mga makasalanang tulad namin na pinatawad mo at binigyan ng bagong buhay. Salamat, Lord. Anong aming masasabi, Panginoon? Kung ano ang iyong nais sa amin, gagawin namin, O Lord. Praise the name of Jesus. We give you praise. We give you glory. We give you honor. Hallelujah. Blessed be your name, O Lord. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence, there is fullness of joy. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence, there is fullness of joy. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Close your eyes and bow your heads. Lift your hands. There is nothing, there is no one. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure. Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord, hallelujah. We worship you, Lord. We honor your name, oh Lord. Hallelujah. There is nothing, oh Lord. There is no one to compare. Wala kang katulad, Lord. Wala kang katulad. Walang sino man, walang anuman ang maihahambing sa iyo, Lord.
Hallelujah. Oh, salamat, Lord. There is nothing, my Lord, there is nothing. There is no one to compare. We worship you, Lord. I take pleasure, my Lord, my God. You, Lord. Hallelujah. I worship you, Jesus. I worship you, my Lord. The reason I live. Thank you, Lord. Worship you, and only you, my Lord. I worship you. Thank you, Lord. I worship you. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Lord, we welcome you, sweet precious Holy Spirit, in this place. Oh, Lord, move to every hearts of your people, oh, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Move mightily today, oh, Lord. Let your power and glory be in this place. Hallelujah. Oh, Jesus, Jesus, we honor your name, oh, Lord. The reason, thank you, Lord, is to worship you. The reason I live is to worship you. The reason, thank you, Lord, is to worship. The reason I live is to worship you, my God. The reason. Salamat, Lord. Sa iyo ang lahat ng karangalan, papuri, pagsabat, pagdakila. Sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord na malakas. Amen. Thank you, Lord. Wow. Good morning po sa bawat isa. Pakisabi sa iyong katabi, good morning, kapatid. Kalabitin mo ang iyong katabi. Praise the name of the Lord. Baka yung unahan mo, hindi ka nilingon, patalikod. O yung nasa likod mo, nasa harap mo, hindi mo kinakalabit. Sabihin mo sa kanya, magandang umaga, kapatid. Praise the Lord. Welcome po ang ating joint fellowship dito sa ating main church. At nagpapasalamat tayo kay Lord dahil alam niyo po, ang layuning ito ng Panginoon ay para magkaroon po tayo ng tinatawag na fellowshipping with the Lord. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, "Oh, how good and pleasant it is to dwell the brethren in unity." Amen? Pakisabi sa iyong katabi, kasama kita, magpupuri tayo. Amen. Praise the name of the Lord. Nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon dahil binigyan tayo ng Lord ng pagkataon. At ayan, palapakan muna natin si Lord malakas. Amen. Welcome din po sa ating mga bagong dumating ngayon. At welcome. Sino yung ating dumating ngayon bago na imbitado? Good morning. At welcome sa ating church. At huwag kang mag-alala, hindi namin papalitan ang relihiyon mo. Si-share lang namin sa iyo yung pag-ibig ni Lord. No? Napakabuti po ni Lord. Pakisabi sa iyong katabi, napakabuti ng Diyos. Nakaraang linggo ay ating tinalakay ang patungkol. So, I will not offer to the Lord that cost me nothing. Hindi ako magkakaloob kay Lord o maghahandog ng isang bagay na hindi mahalaga sa akin. Gusto ko pong maunawaan po natin ang kahalagahan ng mga bagay na gusto ng Diyos na mapahalagahan natin. Minsan kasi, yung pagkakataon na minsan napapahalagahan natin yung hindi mahalaga. At yung pinakamahalaga naman, ang nawawalan natin ng pagkakataong mapahalagahan.
There are times that our priorities must be our priority, kaya lang, hindi siya na pa-prioritize yung priority. Kapag ang pinag-uusapan ay Diyos, siyempre, the first thing and foremost, si Lord ang una. Amen? Amen. Then, church. Si Lord, number one, si Lord. Then sa church. Sa loob ng church, mayroon kang pamilya. Yun ang una. Amen? Siyempre, ang pangatlo panghuli ikaw. Kaya, at ang iyong mga taong nakakasalamuha. Minsan nalilimutan natin yung priority. Inuuna natin yung ating sarili pabalik. Sarili natin, mga tao sa paligid natin, then pag medyo maunlad na tayo, sa church na tayo. Pag mamamatay na tayo, saka lang tayo mag-aalala kay Lord. Pabaliktad. Dapat ay nauuna si Lord. Dahil siya nagbigay ng lahat sa buhay natin. Pangalawa, sa church, dapat nagcha-church ka. Dahil ito ang feeding mo. This is the feeding program of your spiritual life upang patuloy kang lumago at magpatuloy sa ating Panginoon. Then second, third, siyempre yung yung last na, yung sarili mo at ang mga tao sa paligid mo. Dito na. Kaya marami kadalasan, tayo ay nag-aaral, siyempre inihanda natin yung kinabukasan natin, nalilimutan natin na yung Diyos pala ang una-unang kasama natin sa ating pangarap. Pakisabi sing katabi, si Lord ang una kasama sa pangarap. Si Lord ang una kasama sa pangarap kasi siya yung magbibigay ng tamang landas para matupad mo ang iyong mga pangarap. So the planning of tomorrow must be done today. Ano yung buhay mo ngayon, siyang magiging larawan ng kinabukasan. Salamat po sa ating Panginoon. Gusto kong magbahagi pang muli ng ating ikatatlo. I will not offer to the Lord that cost me nothing. Dito sa John chapter 6. Dito sa verse 8. So bigyan natin ng pansin ang kasaysayan ng isang ginawa ng ating Panginoon. Nakakatuwa ito. Napakaganda po ng bagay na ito. At gusto ko pong maintindihan nating lahat. At bago ang lahat nga, mga kapatid, ay kanina ay binati natin yung ating mga birthday celebrant. May October 9, may October 10. Sino pa po yung mga birthday celebrant ng October? Wala na? Si Tanyele. Tanyele. Anong date sa'yo, Tanyele? Ha? 11. 9, 10, 11. Sino pa yung October? Wala na? O meron tayong tatlong celebrant. Salamat sa ating Panginoon. Pinanganak sila. Ha? Oo, tatlo nga. Sabi ko kanina, tatlo sila. Ang bait ng aking asawa. Pinaalalahanan ako lagi. Kanina pinaalalahanan ko siya na hindi September, October. Kaya lagi kami nagpapaalalahanan. I love you. Okay, so chapter 6 verse 8, sabi rito, another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Jesus said, have the people sit down. There was plenty of grass in that place, and the men sat down, above 5,000 of them. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, gather the pieces that are left over, let nothing be wasted. So sa araw na ito ating pag-uusapan ang napakahalagang bagay. Siyempre, ang unang pahalagahan natin, kanina binanggit natin, that's priority is God. Your life. The first priority is your life. Siyempre, kay Lord, kapag iyong binanggit ang Diyos, binabanggit mo yung buhay mo. Amen ba? Pag binabanggit mo yung paghahanda mo sa kinabukasan, yun lang yung kakainin mo, pero hindi buhay mo. Amen? Amen ba? So kapag binabanggit ang Diyos, ang ating Panginoon, pagpapakita yan, nakasamang binabanggit dito kung ano ang paghahanda sa iyong buhay. So, ito yung gusto ng Panginoon, yung ating buhay maiayos, walang masasayang sa buhay natin. Pangalawa, sa time, yung ating oras. Amen.
Pangatlo, yung ating mga resources, yung mga bagay na nasa atin. Dahil kapag hindi mo naunawaan ang salitang kahalagahan, hindi mo makikita kung ano ang priority sa buhay mo. Kaya, pag-usapan natin, ang Panginoon ay nakaramdam ng pangangailangan ng mga tao. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Alam ni Lord na ang mga tao ay gutom. Sa loob ng halos maghapon nagtuturo ang Panginoon, pinapahayag niya ang pag-ibig ng Diyos sa kanila, naunawaan ng mga tao ang kahalagahan ng kaharian ng Diyos. Pero may isang bagay na suliranin sa mga oras na yon, walang pagkain. Almost 5,000 ang mga lalaki. Kasi ang isinusulat lang kasi kapag tinatawag doon sa survey, mga lalaki lang. Hindi kasama mga babae. By that time, ayon doon sa sinabi ng banal na kasulatan, mga 6,000. Ayon lamang yon sa survey ni Juan patungkol po sa bilang. Pero ang totoo niyan, meron diyang mga nanay at meron mga kabataan. Amen. Marami sila. And I believe with all of my heart, kung pwedeng madubli yan, ay pwedeng maging 10,000 by that time. At ang sabi ng ating Panginoon ay ito, pinaupo sila ni Lord. Ang isa sa mga unang naunawaan natin kapag Diyos ang pinag-uusapan, nakikinig tayo. Pero kapag ang ating sarili, ang ating pinag-uusapan, wala lang sa atin. Kapag Diyos ang pinag-uusapan, agad-agad silang umupo at they become disciplined. Imagine 5,000 pauupuin mo, even 10,000 pauupuin mo ng maayos doon sa mga damuhan. Kasi by that time, nangangaral si Lord. Isa pala sa kasama sa priority, yung disiplina mo sa Panginoon. Yung maunawaan mo yung mahalagang oras. Dahil alam ni Lord ang pangailangan, naintindihan ni Lord ang pangailangan, kaya dapat naintindihan mo rin kung paano mo i-manage yung pagsunod sa ating Panginoon. Mahalagang bagay rin na maintindihan din natin na kahit ito ang katayuan natin o ganito ang katayuan natin, alam naman ni Lord eh. Amen. Alam ni Lord na mayroon kang gustong gawin, alam ni Lord na may pangarap kang ganito, alam ni Lord na gusto mong abutin ito, alam ni Lord, alam niya ang lahat. In fact, walang nalilingid kay Lord. Lahat ay alam ng Panginoon. Amen? Ang sabi ng Biblia, kahit ang mga hibla o bilang ng ating buhok ay alam ng Diyos. Bilang ng Panginoon. Ganon katindi ang Diyos. Because God is the all-knowing God. Alam niya ang lahat. Naiintindihan niya ang lahat. Ano man ang sitwasyon, kahit di ka magpaliwanag sa harap ng Diyos, God knows everything. God knows the need of those almost less than 10,000 people. That they are hungry. Kaya lang sabi ni Lord, kung sila ay uuwi, maaring sa kanila may mahilo. Mahilo sila. At baka sila'y matumba at mawala ng malay ang kanilang mga buhay. Kaya si Lord ay concerned. Hindi lamang doon sa pagkain, kundi sa physical. Parang yung pamangkin ko kanina nag-uusap-usap kami. Kasi nung bata pa kasi pag siya ay nahihilo, gutom na yan. Sabi niya, Mama, nahihilo ako. Kailangan salpakan na yan ng isang balding gatas. Pak! Kaya kita nyo naman ngayon talaga, naglalakihan dahil imagine ba naman 1 liter na gatas. Saka yung, ang tawag doon, yung pang vitamina niyon. Silin. Litro-litro ang binibili ni Linda, yung kapatid ko. Kaya nasobrahan talaga. Sabi niya, kaya pala ako nahihilo pag gutom na. Hanggang ngayon, pag nagugutom ako, nahihilo ako. So alam ni Lord yung pangailangan mo. Alam ni Lord na wala ka ng pera. Alam ni Lord may babayaran ka. Alam ni Lord na may nahiraman ka, kailangan mong bayaran. Alam ni Lord na mayroon tayong need. Higit sa lahat, naintindihan ni Lord ang lahat ng ating gustong gawin pero di natin magawa sa kakulangan ng ating pagkakataong gawin ito. At nung time na yan, yung 12 alagad naghahanap sila ng paraan. Sabi ni Felipe, Lord, kahit 1 taong kita, hindi ito magkakasya eh.
kung bibili tayo ng pagkain. At kung pauwiin naman natin sila, mahihilo sila sa daan. Pero mayroong isang tao na talagang, nung pagsabi pa lang ng Panginoon, paupuin nyo sila at kayo magpapakain. Alam agad ng taong ito ang kanyang gagawin dahil alam niya, priority niya si Lord. Bagamat ang taong ito hindi nagsulat ng banal na kasulatan, unang aklat, pero ang taong ito ay binanggit dito at yan ay ang kapatid ni Simon Pedro na si Andres. Amen? Si Andres ay, nung marinig niya na paupuin sila, kayong bibigay ng pagkain, naghanap agad siya ng resources, naghanap agad siya ng mapagkukunan at nakakita siya ng isang bata na mayroong 5 tinapay at 2 isda. Amen? So kapag priority mo si Lord, alam mo na mayroong need at maaaring gamitin ka, ikaw ang isa sa mga pagdadaanan ng resources ni Lord. Amen ba? At huwag mong tatanggihan kasi pribilehiyo mo yun eh. Binigay sa iyo ng Lord yung time, yung mahalagang time na si Lord ang nagbigay at nagkaloob sa iyo. Agad-agad ay kumilos si Andrew. Hindi pa siya pinaghahanap ni Lord, hindi pa siya pinaghahanap ng mga alagad. Kanya-kanya sila, 12 alagad. Nilalakad nila yung 5,000 hanggang 10,000 mga tao. Hinahanap nila kung sinong may pagkain. Dahil sinabi ng Diyos, kayo magpapakain sa kanila. Sabi ni Lord Jesus, kayo magpapakain. Alam ni Andres na may gagawin at alam ng mga alagad na may himalang gagawin ang ating Panginoon. Kung alam mong may gagawin si Lord, hindi mo dapat ilagak ang buhay mo sa mga taong hindi nakakaalam ng kinabukasan mo. Amen ba? Dapat sa Diyos na nakakaalam ng kinabukasan mo, siya lang ang pwede mong pagtiwalaan. Palapakan natin si Lord. Hallelujah! Tingnan nyo, agad-agad kumilos ang 12 alagad. Naghanap sila. At ang una nakakita ay si Andres. Sino ba ito si Andres? Hindi nga kilala na siya kasama sa alagad eh. Ang lagi nababanggit, Peter, James, and John. Si Judas, mas marami pa ngang beses si Judas binabanggit eh. Pero si Andrew, wala. Pero alam niya na ang kanyang priority kung bakit siya naging alagad ay si Jesus. Hindi pinag-usapan kung ano ang priority mo, kundi sino. Pagdating ng linggo, pagdating ng buhay, kapag buhay ang pinag-uusapan, ang priority rito ay ang Diyos. Amen? Kaya nga pag isang tao naghihingalo na, nung tayo nasa ating relihiyon, ano ang ginagawa natin, di ba? Tawagin ang pare sa huling kumpisal. Ayan. Di ba? At yung pare naman, babasbasan, at maya-maya namamatay. Kaya minsan, marami ring pastor na, ayan, si Pastor Jack pala. Ilang beses ba yung pinag-pray mo na may sakit tapos namatay? Pinag-pray mo ilang araw namatay, di ba? Baby. Yun yung pinag-pray mo tapos pinatanggap mo, tapos kinabukasan namatay. Parang nagdududa ka eh. Talaga bang nagpapagaling si Lord? Bakit namatay? Kasi yun na lang nga yung hinihintay eh. Yung basbas ng Diyos para makapagbigay ng pagkakataong mabuhay sa huling hininga. Amen? Siyempre, ang huling hininga ng ating spirit, oo, tama. Yung kamatayang physical, ang huling hininga ay ang hangin na galing dito sa mundo. Pero yun naman ang simula ng buhay ng ating espiritu na pakikipag-ugnayan sa Panginoon doon sa buhay na ipinamamana niya sa atin. Amen? Palapakan natin si Lord. Si Andres ay agad-agad. Agad-agad siyang naghanap. Ang mga alagad naghanap. Because their priority is Jesus. His command, His will, and His precious law. Agad. Agad-agad siyang sumunod. Alam ni Lord na ang mga taong ito ay napakahalaga. Gagawa ng himala ang Diyos, may tao siyang gagamitin. Amen? Pakisabi sa katabi, baka ikaw na ang gagamitin. Kapag si Lord ay gagawa ng himala, hindi siya gumagawa ng sawala.
Lagi siyang may taong gagamitin at iyon ang kanyang karangalan. Once na may ginamit ang Diyos na tao, pararangalan ng Diyos. Kapag walang ginamit si Lord na tao, parang hindi siya napaparangalan. Now, tingnan niyo mga kapatid. Hindi na-appreciate ni Eva at ni Adan ang himalang ginawa ng Diyos. In the beginning was the Word. In the beginning, God created the heavens and the earth. Anong halaga? Hindi lang napasalamatan ng Diyos nang likhain ng Panginoon ng langit at lupa. Second day, pinaghiwalay ang dilim at liwanag. Ang dilim ay ginawang gabi at ang liwanag ay ginawang araw. And so forth and so on. At sa ika-anim na araw, nilikha ng Diyos ang tao. Prinobide muna ni Lord ang lahat ng pangailangan ng tao dahil alam ni Lord kung bakit gumawa at nilikha niya ang mundo para sa tao. At ang tao naman ay dapat naunawaan kung bakit siya nabuhay para sa Diyos. Palapakan natin muna si Lord na malakas. Amen. So, nung likhain ng Diyos ang tao, doon nagsimula na na-appreciate ni Adan, hindi doon sa mga nilagyan niyang pangalan ng mga hayop. Hindi doon sa mga authority o dominion na binigay sa kanya ng Diyos. Na-appreciate lang niya ang Diyos nung dumating si Eva. Amen? Amen? Nang dumating si Eva. And now, flesh of my flesh, bone of my bones. Kaya minsan, ito rin ang nagiging daan para ilayo ng ating tingin, ng ating damdamin, ng ating sarili sa Diyos. Bunga ng mga lalaki o babae na nagiging priority natin kaysa sa Diyos. Amen? Alam ni Lord na kailangan mong babae. Alam ni Lord kailangan mong lalaki. Alam ni Lord kailangan mag-asawa ka. Kailangan mayroong kang anak. Lahat ay alam ni Lord. Amen? Pero i-priority mo si Lord. Kapag ganitong linggo, huwag kang kumuha ng anumang activity o mga commitment. Magbigay ka ng oras kay Lord. Pumunta ka sa church. I-commit mo ang sarili mo sa buhay na kailangan mong gampanan. Ikaw ang nangangailangan. Para sa iyo yan. Binipisyo mo yan. Huwag mong hahayaang wala ka. Amen? Palapakan muna natin si Lord na malakas. Hindi tayo dumadalo kasi para sa church o para sa pastor natin. Hindi, para sa atin yan. Bakit ka kumakain ng tanghalian, ng hapunan, ng agahan? Anong dahilan? Para ba sa tatay mo? Para sa iyo yan. Bakit ka sumasamba kay Lord? Bakit ka kumakain ng salita ng Diyos para kay tatay at nanay mo? Hindi, para sa iyo yan. Pakisabi sa katabi, para sa akin yan. Pakilakas, ang katabi naman, para sa akin yan. Imagine, sa dami-dami naman nakakausap mo, wala man lang nag-share sa tungkol sa Diyos. Lahat ng mga bagay, ganito, bibili ng ganito, bagong gadget, bagong teknolohiya, ganito, pupunta ako sa ganito, mabiyahe ako ganito, mag-iipon ako, bibili ako ng ganito, bibili ako ng ganon. Ilan lang sa atin ang nakarinig tungkol sa Diyos, nire-reject pa natin. Amen? Kaya pagdating naman ng panahon, nandun tayo nangailangan at hindi pwedeng wala kang panahon na may kailangan ka sa Diyos. Darating ang panahon na mayroon tayong pangailangan at luluhod tayo sa Diyos para makiusap tayo, Lord, sagutin mo ang aking prayer. Darating ang panahon na yan. Darating talaga yan. At hindi pwedeng hindi. Dahil ikaw ay laging lumalapit sa Diyos at pinagkikinggan ng Diyos, ang kanyang utos naman ay huwag mong i-reject. Stay your life. Every Sunday, go to the church. Pumunta ka sa church kung saan ka nag-commit ng iyong sarili, kung saan ka pinalalago, kung saan ka binigyan ng pagkakataon ng Lord na marinig mo ang salita ng Diyos at maunawaan mo ang kanyang pag-ibig. Doon ka, dumon ka, doon ka lang. Manatili ka doon, palaguin ng Diyos ang iyong spiritual. Hanggang sa dumating ang panahon na magamit ka ng Diyos para magantihan mo si Lord sa utang na loob na binigay niya sa iyo, magligtas ka ng kaluluwa. Share the gospel. Share the word of God. Share Jesus. Share the love of Jesus. Sabihin mo, paano makaganti kay Lord? Para makaganti ka? Anong gagawin mo?
magligtas ka ng mga kaluluwang magpapasalamat din sa Lord dahil sa buhay mo. Palapakan natin si Lord na malakas. Priority si Lord. Alam ni Andres ang kanyang buhay. Kailangang sumunod siya sa kanyang utos, sa utos ng Diyos, ng ating Panginoon. At hindi siya nabigo. Sa 5 tinapay at 2 isda, gumawa si Lord ng himala. Amen? Amen ba? Gumawa si Lord ng himala. Hindi mo lang alam na yung bata at si Andres plus God plus Jesus equals majority. Miracle will take place. Ang himala ay mangyayari at magaganap. Praise the Lord. Amen? Tingnan nyo, nakipag-cooperate ang bata kay Andres at si Andres nakipag-cooperate sa bata, nakipag-cooperate sila kay Jesus. And God the Father performed the great miracles. Gusto mo ng himala? Cooperate with God. Your priority. Amen? Gusto mo ng himala? Kababalaghan sa buhay mo? Pagpapagaling ng mga sakit karamdaman? Your priority is God. Your partner is the Lord. He is your first partner and number 2, number 3, and so forth and so on because He is the God, the partner of your life. Amen? Palapakan natin si Lord na malakas. Amen. Hallelujah. Sinasamba ka, O Diyos, sinasamba ka, Jesus, ako'y nabubuhay upang sambahin ka. Jesus, sinasamba ka. Thank you, Lord. Oh Diyos, sinasamba ka. Thank you, Lord. Oh Diyos, ako'y nabubuhay upang sambahin ka. The reason we live is to worship Him. Priority si Lord. Priority si Lord. At dahil dumating ang panahon na ikaw ay nakikinig kay Lord, sa panahon namang ikaw ay tumatawag, pakikinggan ka ni Lord. Sa panahon naman ng iyong pangailangan, sa panahon ng nais mong himala, si Lord naman ay gagawa dahil priority mo siya, gagawin niya. Anong sabi ng Lord? Whatever you ask in prayer, it shall be done. Believe that you receive it and you shall receive it. Mark 11:24. Amen? Believe and you shall receive it. Alam ni Lord ang lahat. Alam ni Lord ang pangailangan. In fact, sa katotohanan, alam na alam ni Lord ang needs ng bawat isa. Now, pangalawang priority dapat nating mabigyan ng pansin, unang-una si Lord. Pangalawa, yung ating buhay. Kasama na yan. Yung ating pinag-usapan kanina. Sabi ni Lord, sa John chapter 11, sabi rito ni Lord, I am the life and the resurrection. Sabi niya kay Mary, kay Martha, chapter 11 ng John. Sa verse 40, sabi rito, bago tayo pumunta doon sa dito sa word ni Lord. Sabi rito sa 40, then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you would see the glory of God? Kasi that time, kasi si Lazarus ay patay na 4 na araw ng patay.
nailibing na siya, nasa libingan, bago dumating si Lord. Now, pakinggan niyo po ito. Why did Jesus allow delayed? It doesn't mean kasi na delayed yung mga sagot ni Lord sa iyong prayer, you are denied sa darating na sagot ni Lord. Once the time has come for you that the answer is delayed, ang tawag niya sa Tagalog ay nabalam. Sa ibang salin, ano ba yung salin sa ibang Tagalog? Nabalam yung pinaka-right word ng salitang naantala. Yan. Sinong nakapagsalita naantala? Ayan, si Kuya Roger. Naantala, nabalam. Hindi ibig sabihin ni-reject ni Lord yung prayer mo. Kasi priority mo siya eh. Amen? Hindi ibig sabihin na parang walang sagot si Lord, walang taong ginagamit, ay wala na yung prayer mo. Hindi. Hawakan mo lahat ng sinabi mo kay Lord, hawakan mo yan. Kasi darating ang panahon, may sagot si Lord. Pakisamsing katabi, hawakan mong lahat yan. Darating yan. Amen? Huwag ka lang mag-alinlangan kay Lord. Gagawa si Lord ng himala. Tingnan niyo po ang nangyari. Grabe yung kanyang alinlangan na mabubuhay si Lazarus. Kasi sabi niya, bulok na po yan, Lord. Naagnas na po ang kapatid ko. Paano pa yun mabubuhay? Anong sabi ng Panginoon? Sabi rito, sa verse 25, Jesus said to her, the same chapter 11, verse 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. So, Jesus is the life. I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. And whoever lives, verse 26, and believes in me will never die. Do you believe this? Imagine, in a very critical situation si Martha. Napakaraming mga witnesses ang 12 alagad, and even the Pharisees and the Jews, and even the scribes and the Sadducees. They are witnesses. Is really Jesus will give a miracle, will perform a miracle to make Lazarus live from death to life. Siyempre, in God, nothing is impossible. Samahan mo lang. Makipag-cooperate ka lang kay Lord, may gagawin si Lord. Pakisabi sa katabi, makipag-cooperate ka lang kay Lord, may gagawin siya sa'yo. Sure yan. 101% may gagawin si Lord. Hindi ibig sabihin, ulitin ko, hindi ibig sabihin na delay ang sagot ni Lord. Wala nang sagot si Lord. Hindi po. Kapag na-delay ang sagot ni Lord, isa lang ibig sabihin, di-develop ni Lord ang iyong patience. Ang iyong tiyaga. Noong Sabado, ako ay nagkasal. At natutuwa naman ako doon sa mag-asawang kinasal ko. Si Junel at andyan ba sila? Ikaw lang, may lagnat. Siguro napuyat, Hindi. Pressure ng ubo. Okay. Natutuwa ako dun sa mag-asawa. Kasi si Junel, sabi niya sa kanyang patutuwa, testimony lang, di ba testimony mo to? 49 times ka nanligaw? Ha? 75 times nanligaw? Aba, hindi sinagot kahit isa, walang sumagot. Tingnan yung katyagaan niya, sobrang tiyaga ng batang ito. Natutuwa ako. NG, alam ko nanonood ka, natutuwa ako sa asawa mo. Napakapalad mo sa asawa mo, napakapalad naman ni Junel sa iyo. You know, 75 times nanligaw. Ay, kung ako noon, magpapakamatay na ako. Imagine, kapangit ko naman, 75 times. Kabartagol naman ang buhay ko, bakit walang sumasagot sa aking panliligaw? Tingnan nyo. Pero dahil meron siyang pananampalataya, alam ko Lord, isang araw, darating siya. Totoo yun eh. Minsan, wala tayong tiyaga, nabigo lang tayo. Ay minsan, alam nyo, hindi opposite po ang kabiguan ng tagumpay.
Ang kabiguan po, ang tinatawag nating frustration is a part of your victory. Hindi po yan opposite. Hindi yan kabaliktaran. Kundi yan ay kasama sa tagumpay. Pag hindi ka nabigo, walang tagumpay. Imposible yan. How would you define victory without failure? At nagpahayag siya, 75 times ng ligaw. Pero, nakakatuwa. Binigay sa kanya ng Panginoon teacher, professional, napakabait. At ang sabi niya, marunong humawak ng pera. Ayun ang maganda eh. Natuwa rin nga ako sa kanya kasi nung daw siya nag-aaral, teacher enemy number 1 siya. Kaya binigay sa kanya teacher. Nakakatuwa, no? Teacher yung binigay sa kanya. Kaya hindi na siya pwedeng magalit sa teacher kasi alam niya kung anong buhay ng teacher. Kaya mamahalin niya na ngayon ang kanyang mga teacher. Amen? Amen? Masaya ako. Andiyan na yung marriage contract. Wala nang takbuhan yan, ha? Ha? Baka naman iwan mo yan. Huwag mong iiwan yan. Lagot ka kay Lord. Natutuwa ako, no? Yung buhay ba? Yung buhay ka, makipagkupulit ka lang kay Lord. Gaya ng binanggit ni Marta, 4 na araw nang patay ang kanyang kapatid na si Lazaro. Pero sabi ni Lord, hindi mo ba alam kasama mo ang life, kasama mo ang muling pagkabuhay? Ba't ka nag-aalinlangan, Marta? So priority si Lord. Second, your life. Second priority mo ang life mo. Si Lord, every now and then, huwag mong kalimutan, take your time. 6 na araw binigay sa iyo ni Lord, yung ilang oras lamang sa umaga ng linggo. Ibigay mo oras lang, hindi araw ang hinihingi ni Lord. Amen ba? Kahit gaano karaming pera ang iyong kikitain sa araw ng linggo, maniwala ka. Lahat ng ipupunta sa basket na parang tubig, nasasalo ka ng tubig sa basket na walang matitira kahit katiting. Ibig sabihin mo, pupunta sa wala ang lahat ng iyong kita. Ipinagpalit mo sa iyong pagsamba sa Panginoon. Palapakan natin si Lord ng malakas. Hallelujah! Isa pang palapak ng malakas, come on! Huwag mong pahintulutang maging karibal ni Lord ang iyong profesyon. Huwag mong pahintulutang maging kaaway ni Lord ang iyong hanapbuhay. Kailangan kasama si Lord sa hanapbuhay mo. Amen? Kailangan kasama si Lord sa profession mo. Kailangan kasama si Lord sa pag-aaral mo. Dahil kung wala si Lord, wala ang lahat. Palapakan natin si Lord na malakas. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Why there people are empty? Because they never prioritize the Lord. Bakit walang kasiyahan, walang katuwaan, walang kagalakan, walang contentment? It's because they never prioritize the Lord. Because you failed to prioritize the Lord, you failed also to prioritize yourself. Sabi ni Lord, if you love me, obey all my commands. Sa John chapter 14, verse 15. John 14, verse 15. If you love me, obey all my commands. So, larangan ng pag-ibig, mahal mo ang Diyos? Opo. Sunod ka sa utos niya. Magbigay ka ng time. Hindi lamang yung magbibigay ka ng abuloy. Ano yan, patay? Hello? Ibalik mo ang para kay Lord. Mayroon kang pagkakataon, ibalik ang para sa Kanya, na talagang yan ay sa Kanya. Ino-honor mo siya, anuman ang dumating sa iyo, alam mo, kasama siya sa pangarap mo. Palapakan nga natin si Lord na malakas. Mga kabataan, ito lang isa sa mga unsolicited advice from me. Do not depart from the Lord. Wag na wag kang aalis kay Lord. Wag na wag kang lalayo. Wag mong ipagpapalit si Lord sa mga bagay na maaari mong makuha o ma-achieve. Dahil darating isang araw, lahat ng na-achieve mo ay hindi na magbibigay sa iyo ng contentment. Lahat ng yan ay walang mangyayari, walang magagawa. Kahit anong gawin mo, wala kang kasiyahan. Pero pag si Lord ang inuna mo, alam mo, siya lang magbibigay ng contentment sa iyong pagkatao.
Palakpakan natin si Lord na malakas. Amen. Hallelujah. Prioritize your life. Huwag kang magtuturo-turo ng turo. Dami nga mga magnanakaw dito, daming ganyan. Bakit hindi sila ang kunin mo, Lord? Bakit hindi sila iligtas mo? Ikaw nga eh. Ikaw yung inuuna ni Lord eh. Nang siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, priority ka. Ikaw ang priority sa unang tao. Ikaw talaga ang nag-iisang priority kay Lord nung siya'y mamatay sa krus. Nang sabihin niyang, it is finished. Let us close our eyes, please. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, thank you, Lord. When my will becomes enthroned in your love, when all things that surrounds me become shadows in the light of you, in the light of you, I worship you. Taas mo yung kamay kay Lord. Come on, everybody. I worship you, Lord. The reason I live is to worship you. Hallelujah. Only you, my Lord, I worship you. Hallelujah. I worship you. Oh, the reason I live is to worship. Pahalagan mo ang una si Lord. Pangalawa, pahalagan mo ang iyong sarili. Then third, balikan natin chapter 6. Hallelujah. Verse 12. John chapter 6, verse 12. When they had all had enough to eat, He said to His disciples, nang mabusog na, napuno na, nag-umapaw na ang tiyan ng mga tao, sinabi ng Panginoon, ipunin ninyo ang mga pira-pirasong natira. Huwag niyong pahintulutang masayang. And the third priorities is the resources of God. Pag ikaw ay nagbigay ng pera sa alak, do you think nag-enjoy ka? Hindi. Sinisira mo ang iyong katawan. Bisyo, sugal, drugs, hindi ka pwedeng magbigay ng resources sa mga to. Oo, pera mo yan. In nature, in practicality, sa'yo yan kasi income mo yan. But in reality, lahat ng yan ay galing kay Lord. Ang sabi ni Lord, let nothing be wasted. Huwag niyong pahintulutang masayang. Pangatlo, i-priority mo ang mga resources na nasa iyo na maging priority si Lord sa mga resources na nasa iyo. Huwag mong pahintulutang maabuso mo ang mga bagay na nasa iyo. May pera ka, tiyakin mo na yan ay nagagasta sa tama. Amen? Be an economic minister ng iyong sariling pera. Dahil minsan, akala ng mga taong ito na pinakain ni Lord less than 10,000, more or less. Ang nasulat lamang ay 5,000. Akala nila na everyday nilang gagawa si Lord ng himala. Hindi eh. Hindi gumawa si Lord ng himala for the second time para pakainin sila. In fact,
Sa verse 25 ng chapter 6. Ito po, kapag sinayang mo ang mga resources na sa iyo. Sabi ni Lord, sa verse 25, when they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get her? Kailan pa po kayo naririto? Sumagot ang Panginoon, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, hinahanap niyo ako. Hindi dahil nakakita kayo ng mga himala, kundi dahil sa kinain niyong tinapay at kayo nangabusog. Akala nila nung time na yun na hindi nagmamasid si Lord sa mga resources na binigay niya nung time na siya gumawa ng himala. Habang kumakain ng mga tao, maraming nasasayang nahuhulog sa kanila, nahuhulog doon sa damuhan. Habang kinakain nila, kinukuha nila tinapay, maraming nasasayang. Now, listen to this. Makinig kayo dito mga kapatid kay Kristo. Maraming nasasayang. In fact, the disciples gathered the broken pieces of bread and fishes. Ang 12 alagad na naghanap, sila rin ang pinagtipon ng Diyos. Be wise to your resources, especially your economy, your money. Maging matalino ka, maging mahusay kang economic minister ng iyong sariling pera. Dahil kung hindi, kahit humingi ka kay Lord ng blessing, wala siyang ibibigay. Dahil ang gusto mo ay gawin ang gusto mo na wala sa iyo ang proper management. Amen? Amen? Bakit marami burara sa pera? Kasi malaki ang kita. Malaki ang pasok ng pera. May share na ba dyan si Lord? Naibalik mo na ba kay Lord ang para sa Kanya? O lagi mong sinasabing akin to? At wala si Lord. Anong ibibigay mo na pwedeng masugatan ka? Di ba yung mga bagay na mahalaga sa iyo? I will not offer to the Lord that cost me nothing. Alam niyo ba yung bata? Yung mga alagad na nagpagal, mayroong tigi-isang basket ng tinapay. Pero tingin mo, dadalhin nila yun? Hindi. Alam nila kung kanino ibibigay at yan ay possible na ibinigay nila sa bata. Di mo lang alam ang gustong gawin ni Lord. Alam ng mga tao na magugutom sila kaya hinahanap nila si Lord. Alam ni Lord ang kanilang isip, ang kanilang damdamin. Alam ng Panginoon ang kanilang kinalalagyan na alam nila nang hinahanap lang nila ay hindi talaga si Lord na nagmamahal sa kanila at gumawa ng himala at nagmalasakit sa kanila. Ang gusto lang nila, lagi silang mayroong pagkain. At isa pong palasak na kapahayagan sa buhay natin, madalas pag tayo lumalapit kay Lord kasi meron tayong pangangailangan. Meron tayong hinihingi kay Lord. Ginagamit pa natin yung mga verses, ginagamit pa natin yung salita ng Diyos para lamang lambingin si Lord. Pero ang totoo, hindi ka na muling makakatanggap ng ganun dahil ikaw ay burara sa ekonomiya ng iyong resources. Masarap yung kahit maliit lang yung iyong resources, kontento ka. Kaysa marami naman, ang dami mong hapdi at sakit at kirot ng kalooban. Pinakamaganda pa din, si Lord ang budget minister at ikaw ang steward ng ministry ng budget. Palapakan natin si Lord na malakas. Amen. Grabe, natulala yung mga tao nang sabihin ng Panginoon, kaya lang naman ninyo ako hinahanap eh. Hindi dahil alam kong naghahanap kayo ng mga himala. Hindi eh. Hindi yan eh. Kung bakit kayo lumalapit sa akin, hinahanap nyo ako para makakain uli kayo ng tinapay. Yun ang dahilan kung bakit kayo lumalapit. Imagine, nakakatawa, nakakahiya. Pero nakaka-shock na katotohanan, maraming lumalapit kasi naghihirap na sila. Wala nang choice kundi lumapit kay Lord.
Wala nang last resort. Kundi, lumapit kay Lord sapagkat siya lang ang pwede magbigay. But it's too late for them. Dahil wala na nga. Ang napagkatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan sa malaki. Ulitin ko, ang napagkatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan sa malaki. Palakpakan natin si Lord na malakas. Malakas sa palakpak para kay Lord. Come on. I am the life, says the Lord, and the resurrection. Anyone who believes, even though he dies, he shall live to eternity. Nakakasyak. Lumalapit lang tayo kay Lord kasi ang hinahanap natin, hindi si Lord, yung mga resources na galing kay Lord. Wag na wang dumating ang panahong ganun na ang ating maging pananaw sa buhay. Na para bang pinagmamalaki pa natin ang ating sarili na mayroon tayong pera, mayroon tayong kayamanan, mayroon tayong hanap buhay na ganito, etc., etc. At may pinag-aralan tayo kaysa naman parangalan ng Diyos dahil mayroon ka ng mga bagay na nasa iyo ngayon. Instead, minsan nalalait pa natin si Lord. Ayaw nating pumunta mag-commit ng linggo. Akala natin the more na ang linggo ay linggo, maraming kliyente. Pero yung pala ang panahon ng kawil o ng kawit ni Satan para maalis ka kay Lord. Kaya kita niyo mga kapatid, at the end of the day, the most miserable life is those person who never give time to God. Hindi sila nagbigay ng time kay Lord. Kapatid, huwag mong hayaang hindi mo ma-priority si Lord. Hindi mo ma-priority ang buhay mo at hindi mo ma-priority ang mga resources, mga blessing na binigay sa ni Lord. I-priority mo ito. Unahin mo si Lord. Pangalawa ang buhay mo, pangatlo ang mga bagay na nasa iyo. Amen? Huwag mong baliktarin na inuuna mong sarili mo, tapos ang pera mo, tapos panghuli si Lord. Laging panghuli si Lord. Dapat pababa. Si Lord, ikaw, resources. Amen? Tayong lahat ay tumayo, please. Hallelujah. I worship you, Jesus, the reason I live. Ba't ka nabubuhay? Para kay Lord. Sa araw na ito, I will open this kind of invitation. Oo, hindi mo nalilimutan si Lord. In fact, alam mong ikaw ay Christian, anak ka ng Diyos. Kahit anong ganda ng relasyon mo sa Diyos, pag nawalan ka ng time, all these things shall be wasted. Masasayang ang lahat. Give time to your priority. Give time to your life and give time to your resources. I-priority mo si Lord. Huwag mong hayaan, huwag mong pahintulutan ng sarili mo na mabulag ka ng liwanag at ningning ng sarili mo at ginagawa mo kasama ang mga resources na nasa iyo na mula sa Diyos. Remember that Deuteronomy chapter 8 verse 18 says the Lord, It is I who gives you ability to get wealth. It is I, says the Lord, who gives you ability to get wealth, to get resources. Do not forget the Lord your God, says the Lord. Wag mong dayain si Lord. Ibalik mo sa Kanyang para sa Kanya. If He is your priority, be faithful to your tithes. Ibalik mo kay Lord ang isang mong bahagi ng biyaya na binigay sa iyo ng Panginoon.
Sa anumang paraan yan, wag lang sa kasamaan. Anumang paraan na matuwid at mabuti at maganda. All these resources comes from the Lord, the giver of all things. He is the one who gives the ability to get all those resources. Bigay natin kay Lord. Pwede ba tayong yumuko at magtaas ng ating kanang kamay? Pwede bang humingi tayo, magkaroon tayo ng isang maikling panalangin ng pagtatapat sa Panginoon? Baka in some other aspect ng life mo, maaring hindi na ganon. Pahintulutan mo ang sarili mo na ma-recall, ipaalala ni Lord na baka nagkukulang ka sa Panginoon. Si Job, bago dumating ang katakot-takot na mga paghihirap at pagtitiis at pagsubok, lagi niyang sinasabi kay Lord, nag-aalay siya para sa kanyang mga anak na baka ang ginagawa nila ay hindi na maayos sa harap ng Diyos at sila'y sumpain. Kaya araw-araw, si Job ay naghahandog sa Diyos. Kapatid kay Kristo, dapat nating tingnan ang ating sarili. Huwag na nating ituro ang iba. Sarili natin ang harapin natin. Baka naman nagkukulang tayo. Give back all these things to the Lord. Manalangin tayong lahat. Sabihin mo kay Lord na baka mayroong isang bagay na nasa kalooban mo, sa buhay mo na maaring nagtatago ka, o maaring ikaw ay parang nadadaya mo si Lord. I-expose mo yan sa harap ng Diyos. Sabihin mo sa Kanya, bagamat alam niya lahat, pero kailangan niya ang kusang loob na mula sa iyo. Sige kapatid, talk to God. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. Huwag na kayong umawit. Allow the music team. Found the joy of reaching your heart. When my will becomes enthroned in your love. When all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. Talk to God, my fellow brothers and sisters in Christ. Thank you, Lord. Humingi ka ng tawad kay Lord. Ilagak mo ang iyong sarili sa harap ng Diyos. At kung ikaw nagkulang at inamin mo ito at humingi ka ng kapatawaran kay Lord, patatawarin ka ng Panginoon. Mahalaga lamang yung pag-amin. Mahalaga lamang yung pag-amin natin sa harap ng Diyos. At ang bigat sa iyong dibdib, ang bigat sa iyong espiritu, sa iyong kaluluwa, sa iyong puso, ay unti-unting gagaan, pagpapakitang ang pagpapatawad ng Diyos ay sumasa iyo. If you confess your sins, He is faithful and just to forgive you. Because He is righteous and just. Hallelujah. Ay manalangin, maraming salamat, Lord. Patawarin mo kami sa amin pong mga pagkukulang. Lord, hindi po namin maipagtanggol o ma-justify kung bakit namin nagawa yaon. Isa lamang po ang aming masasabi, Lord.
nagkasala kami laban sa iyo. Minsan di ka namin na-prioritize. Minsan ang aming priority, sarili namin, emosyon namin, damdamin namin, mga bagay na nasa amin. Nakalimutan namin, ikaw pala ang buhay. Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat. Hugasan mo po kami ng iyong banal na dugo. At maging karapat-dapat po kami sa iyong harapan. Ang buhay po namin ang resulta ng iyong pag-ibig. Ang buhay namin, kami na nasa church na ito, Lord, ay resulta ng pag-ibig mo na ipinagkatiwala mo sa mga lingkod mo. Pagpalain niyo po ang buhay na ito. Hugasan mo kaming ganap at linisin ng iyong salita. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong pagmamahal. Napakabuti mo. Inaangkin namin ang iyong kapatawaran, O Lord. As you have said in your word, kung kami papayag namin ang aming mga kasalanan, ikaw ay banal at tapat na magpapatawad sa aming mga kalikuan sapagkat ikaw ay matuwid. Salamat, Lord. Thank you for your forgiveness to each and every one of us today. We give you all the praises and the glory. In the name of Jesus. Amen. Manatili tayong nakatayo para sa ating communion sa araw na ito. Kalwalhatian mo ang tangi kong hinaangad. Ang presensya mo ang laging kinauuhawan. Pagmamahal mo ang laging nararanasan. Panginoon, ikaw ang lagi kong inaasam. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Sus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Tangi kong hinahanap ang presensya mo, ang laging kinauuhawan. Pagmamahal mo ang laging naranasan. Panginoon, ikaw ang lagi kong inasam. Samba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoon
sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. 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 Ikaw ay purihin. The old rugged cross were my trophies. At last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. So I cherish the old rugged cross. Where my trophies, at last I lay down. I will clean